Dahil tapos na ang bakasyon at back to school na ulit, ikikwento ko sa inyo yung naging buhay estudyante ko at magsisimula ako sa kinder. Noong makita ko na pumapasok na sa school yung mga kalaro ko nun, nagsabi na din agad ako kay nanay no na papasok na din ako. Sure ka bang papasok ka na? Baka naman gusto mo lang kasi andun yung mga kalaro mo ha. Gusto ko na po. Marunong naman na po ako magbilang at magbasa. Sige, i-enroll kita bukas. Yes, sige nay. Excited na ako. Pumasok na nga din ako sa school noon. Bale, sa baba ng barangay hall ang classroom ng kinder noon kasi nakahiwalay siya sa elementary school. Ma'am, enroll ko lang po tong si Jed. Gusto na daw pong pumasok eh. Ah, sige po. Halika Jed, pasok ka na sa loob. Oh Jed, papasok ka na daw. Sasama pa ba kita? Wag na po nay, kaya ko na po. Ayaw ko pala no na sinasamahan ako ni nanay sa loob ng classroom. Di tulad ng mga klase ko na ayaw magpaiwan sa mga nanay nila. Kapag may ginagawa kaming activity nun, ayaw ko nang tinuturuan ako. Gusto ko siyang magets ng ako lang. Oh, alam mo ba yun? Opo, nay. I-O-U. Madali naman ako natuto agad nun kahit palit ako ng 1 buwan sa pagka-enroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumapasok na din ako mag-isa noon dahil hindi na ako nagpapatid kay nanay. Oh, sino makakasagot nito? Ikaw, Aaron. Di ko po alam. Naku, napakadali na niyan ha. Sino makakasagot nito? Ikaw, Jed. 3 plus 2. 1, 2, 3 plus 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po. Very good. Pwede lang kayong mag-recess kapag tama ang sagot nyo ha. Kay teacher na din pala kami bumibili ng pagkain kapag recess nun kasi wala namang kantin sa barangay hall eh. Proud na proud pa ako nun kapag umuwi ako sa bahay kasi pinapakita ko kina nanay na lagi akong may star sa papel kasi nakaka-perfect score ako. Wow, very good! Nga pala, nanggaling ako sa bayan kanina. Binilang kita ng avocado oh. Pag-aralan natin yan ah. Wow! Ang ganda, Nay! Ngayon naman ay magko-coloring tayo. Mag-drawing kayo ng mansanas tapos kukulayan nyo. Ang kulay nito ay red ang mansanas, tapos ang dahon ay green. Natapos ako mag-drawing ng mansanas nun, kaso di ko siya makulayan kasi wala akong Crayola nun. Di pa kasi kaya ng budget kaya di ako nabilhan ni nanay nun. Ha? Hiram ka muna sa akin. Salamat. Ang galing mo naman mag-drawing. Yung akin kasi parang kamatis. Pangalanan na lang natin siya bilang Angel. Si Angel lang yung naging kaibigan ko noon nung nasa kinder ako. Sabay kaming umuwi lagi noon kasi pareho lang yung daan pa uwi sa bahay namin. Pero one time, oh mga bata, magbabasa naman tayo ha. Ang hindi makakabasa, alam nyo na, hindi makakauwi ng maaga. Halos kalahati na ng klase nakauwi noon nung matawag ako. Oh, basa. Kalabaw. Kalabaw. Very good. Oh, pwede ka nang umuwi, Jed. Pero hindi agad ako umuwi nun kasi hinihintay ko si Angel para may kasabay ako umuwi. Kaso nung tinawag na siya ni ma'am, bigla na lang siya natulala sa unahan kasi hindi niya alam kung paano basahin yung pinapabasa sa kanya. Pinilit na din akong pauwiin ni teacher nun kaya wala na akong choice kundi umuwi nung mag-isa. Takot na takot nga ako nun kasi balibalita nun na may puting van daw na dumadaan tapos nangunguha ng bata. But luckily, wala naman dumaan nung time na yon kaya nakauwi ako ng safe. Pero pagdating ko sa bahay... Nay? Ba't nakalak yung pinto? Nay, nasan kayo? Nay? Iyak ako ng iyak nun kasi walang tao sa bahay. Iniisip ko nun na baka lumayas na sina nanay at iniwan na nila ako. Bakit nyo naman ako iniwan? Nasaan na kayo? Buti na lang lumapit sa akin yung lola ko nun.
Tapos, sinabi niya sa akin na nasa palayan lang daw si nanay kasi nag-aani ng palay. Sinama muna ako ni Lola nun sa bahay nila tapos pinagtimpla niya ako ng chocolate at pinakain ng tinapay. Jed? Toy? Nanay? Lola, andyan na po si nanay. Nay, akala ko po lumayas na kayo. Bakit ko naman ikaw iiwan? May pinuntahan lamang ako. Naglalakad ako nun para bumili sa tindahan nang nakasalubong ko si Angel na umiiyak. Uy, bakit ka umiiyak? Kakauwi mo pa lang. Ngayon lang ako pinauwi ni teacher eh. Akala ko nagloloko lang siya nun, pero naka-uniform pa siya nun, kaya siguro totoo nga na hindi agad pinapalabas ni ma'am yung hindi nakakabasa. Sige nga, recite mo nga yung 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 96, 97, 98, 99, 100! Yay! Ang galing talaga! Wala na ako masyadong natatandaan nung kinder ako. Sa tagal ng panahon na nangyari yon, medyo nabura na din yung iba sa isip ko. Basta ang alam ko, natapos yung school year ko noon na may natutunan ako. Isa sa natutunan ko noon ang pagiging independent na estudyante. Nagawin ang bagay na mag-isa kung kaya naman, pero tumanggap din ng tulong kung kinakailangan. And syempre, mag-aral ng mabuti. At saka, alam nyo ba, di na ako nag-daycare noon. Kasi diretso kinder to grade 1 na agad ako. Di ko alam kung bakit ganun. One time, pumunta yung ate ko ron sa school niya kasi may gagawin daw siya nun tapos sumama ako. Wala pa naman sana kaming balak i-enroll ako nun sa grade 1. Pero nung nakita ako ng teacher dun, pinabasa niya ako ng isang sentence. Kakilala kasi ni nanay yung teacher nun kaya namukhaan niya siguro ako. Ang mga bata ay masayang naglalakad patungo sa eskwelahan. Magaling ka na palang magbasa eh. Sige, enroll na kita. Kilala ko naman si nanay mo, ako na magsasabi sa kanya. At dito magsisimula ang elementary days ko na ikikwento ko sa inyo sa susunod na video. Kayo naman ang tatanungin ko, may inaalala pa ba kayo nung nasa kinder pa kayo? Kung meron, comment nyo din dyan sa baba. Yun lang, subscribe! Nangyari ang kwentong ito nung nasa grade 1 ako, noong sumugod ang nanay ko sa school namin. First day of school nun. Tanda ko pa, sobrang excited ako nun kasi finally, nasa malaking school na ako pumapasok, which is ang elementary school. Pagpasok ko ng classroom, madami ng estudyante kasi medyo late na din ako pumasok nun. Yung nasa likod na upuan na lang ang bakante nun, kaya doon na lang ako umupo. Pumasok na din yung teacher namin na kakilala ni nanay, kaya kahit papano, hindi ako ganong kinakabahan. Naging okay naman ang lahat hanggang sa napansin ko na may kakaibang tinginan tong mga katabi ko na parang nag-uusap sila sa mata, ganun. Hanggang sa may sinabi yung isa sa akin. Hoy, may baon ka bang pagkain? Oo. Bigay mo na sa amin yan, dali. Pang recess ko yun eh. Wala nga kaming pakialam eh. Akin na yung baon mo, bigay mo na sa amin yan, bilis. Gusto kong magsumbong kay teacher nun. Kaso kahit anong sigaw ko parang hindi niya ako naririnig kasi nasa dulong-dulo ako nun. Tapos ang hina pa ng boses ko. Sobrang takot na takot nga ako nung time na yun. Sige, magsumbong ka pa. Lalaban ka ba sa akin, ha? Di na ako nagpatuloy magsumbong nun kay teacher kasi natakot na din ako sa sinabi ng katabi ko. Kasi malaking babae siya. Hindi namin siya kaedad nun kasi sa tingin ko pang grade 6 na yung tangkad niya. At yung isa parang pang grade 3 na. Tapos nasa gitna pa nila akong dalawa. Kaya inisip ko na wala din naman ako magiging laban sa kanila. Wala na ako nagawa nun kundi ibigay na lang sa kanila yung baon kong pagkain. Buti na lang may natira pa akong 5 pesos nun kasi binigyan ako ni nanay nun kaya nakabili ako ng banana Q. Kaso wala naman ako naging kasabay nun kumain. Hindi ko na kasi kaklase si Angel nun tapos wala din akong kaklose sa mga kaklase ko. At dito nagsimula ang anxiety ko sa school. Dito na nabuo yung takot ko tuwing papasok ako. Kung noong kinder ayaw ko magpasama kay nanay, ngayon, parang gusto ko siyang katabi sa upuan habang nagkaklase. Gustong-gusto ko magsumbong kay nanay nung umuwi ako. Kaso natatakot naman ako sa magiging consequence nun kasi baka gumanti naman sa akin yung 2 bully kong kaklase. Okay ka lang ba, Jet? Opo, Nay. Paulit-ulit na nangyari sa akin yon. Kinukuha nila lagi yung baon ko hanggang sa isang araw nakaisip ako na kung wag na lang kaya ako magbaon ng pagkain. Peperahin ko na lang para din nila kuhanin sa akin.
The next day, ganun nga yung ginawa ko, hindi na ako nagbaon ng pagkain nun. Oh, bigay mo na sa amin yung baon mo. Huwag mo sabihing pa-ajibar na naman yan ha, umay na kami dyan eh. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ibigay mo na! Kasi wala naman akong baon eh. Tiningnan pa nila yung bag ko nun para malaman ko nagsasabi ako ng totoo. Wala nga siyang baon. Di ko natanda yung nangyari nun, pero ang alam ko, wala naman silang ginawa sa akin nun. At saka nung grade 1 ko din naranasan na itanggi nakakilala ako. One time kasi, habang hinihintay ko si ate nun sa gilid ng school, tinawag ko yung kaklase ko nun. Ated ko siya, meaning yung nanay niya ninang ko. Nagbabaka sakali kasi ako na baka maging kaklose ko siya para may kaibigan naman ako sa classroom. Hi Ated! Kaso, di man lang niya ako pinansin nun. Tapos rinig ko pa sa usapan nila nun. Ated mo pala siya? Hindi kayo. Grabe, sobrang offended ako nung time na yun. Kasi alam ko naman nakilala niya ako kasi pumupunta kami sa bahay nila minsan eh. One time, nasa labas yung teacher namin nun kaya magulo sa classroom namin at may nakabasag ng baso. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Sige, basagin niyo na lahat yan. Sino nagpasimuno ng habulan na yan? Sina Jed po! Jed! Pumarito ka nga sa unahan? Di ko alam pero di na ako nangatwira nun. Basta ang nararamdaman ko lang nung time na yun ay takot. Huwag niyong tutularan si Jed ha. Huwag kayong pasaway. Ikaw naman Jed, anong balak mo sa nabasag mong baso? Palitan mo yan ng bago ha? Palitan mo yan ng bago ha? Palitan mo yan ng bago. Iyak ako ng iyak habang umuwi nun kasi sobrang sama ng loob ko. Pero nung malapit na ako sa bahay namin, tumahan na ako nun kasi baka makita pa ako ni nanay at magtanong pa siya. Isa naman ito sa kahihiyan na nangyari sa akin nung grade 1 pa din ako. May event kasi sa school nun kaya kailangan ng isang bata sa classroom namin nakakanta sa stage. Ako yung napili ni teacher nun kasi magaling daw si nanay kumanta at nagmana daw ako sa kanya. Kasi narinig niya daw ako minsan which is totoo naman kasi hindi naman sa pagmamayabang may boses ako noon. Noon yun. Ngayon kasi ayaw ko na lang mag-talk. Nung nasa stage na ako nun, grabe yung kaba na naramdaman ko nun. At alam niyo ba yung kinanta ko nun? Ay, pag-ibig by Aramina. Like, what the heck? Bakit yun? Tapos nung magsisimula na akong kumanta, bigla ba namang kumati yung paa ko nun? Kaya ang nangyari, ay, ang kati. Like legit guys. I wish nag-e-embento lang ako ngayon, pero hindi. Totoong nangyari siya dati. Sobrang nagtawanan yung mga tao nun kaya di ko na tinuloy yung kanta at umiyak na lang ako sa gilid. Kasi syempre napahiya na ako nun eh. Buong linggo akong inuulit ng mga kaklase ko nun, pati nung mga ibang estudyante kapag lumalabas ng classroom. Tapos ang malalang nangyari pa sa akin nun, pinagtinda pa ako ni teacher nun sa labas ng classroom. Kaya patong-patong na kahihiyan talaga yung nangyari sa akin nun. Nangyari naman ito nung may pinapagawa si teacher sa amin na project. Pinapagawa niya kami nun ng gamit sa pagkakarpentero tulad ng martilyo at lagari na gawa sa kahoy. Pag-uwi ko sa bahay nun, sinabi ko agad kay tatay nun kasi alam ko naman na magaling siya mag-ukit ng kahoy kaya basic lang sa kanya yun. At tandang-tanda ko pa na sobrang ganda ng ginawa ni tatay nun. Tatay, ang ganda! Salamat po! Siguradong ako may pinakamagandang gawa sa kanila. Kinabukasan, nilagay na namin sa ibabaw ng desk ni teacher yung mga gawa namin. Kaso, natagalan si teacher sa pagpasok noon kaya nagkagulo ulit sa classroom namin. Basta ang natatandaan ko noon, yung isa kong kaklase, pinukpok niya yung martilyo ko noon hanggang sa masira ito. Kaya naman pagdating ni teacher para i-check yun. Oh, bakit may sira dito? Kanino to? Wala na ako nagawa noon kundi umiyak ng umiyak. Gusto kong magwala nun sa galit pero di ko naman magawa. Pag-uwi ko sa bahay, iyak pa din ako ng iyak nun. Tutoy, bakit ka umiiyak? Nanay. Nagsumbong na ako kay nanay noon at sinabi ko na sa kanya lahat ng pinagdaanan ko sa classroom namin. Sobrang awang-awa sa akin si nanay noon kaya pinangako niya sa akin na pupunta siya sa school ko para kausapin si teacher. Oh, 2 plus 2 equals... Good morning po, ma'am. Uy, ikaw pala. Bakit? Ba't ka napadaan?
Gusto ko po sana kayong makausap at yung mga batang umaaway sa anak ko. Ganun na nga ang ginawa ni nanay. Pinagsabihan niya yung mga kaklase ko na nambubuli sa akin. Sana hindi na maulit pa to. Kasi kapag nalaman ko ulit, kami na ng mga magulang niyong mag-uusap, naiintindihan niyo ba? Sorry po. Hindi na po namin ulit aawayin si Jed. Uwi na tayo, Nay. Ayoko na po dito. Naku, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan pala nangyayari kay Jed dito. At may isa pa po sana akong pakiusap, ma'am. Huwag niyo na pong pagtindahin si Jed. Hindi na nga ako nabuli sa classroom simula nung sumugod si nanay. Sa halos 7 buwan na pinasok ko nun sa grade 1, wala talaga akong natatandaan na magandang nangyari sa akin sa school na yun. I mean, no offense Tsaka hindi ko na din natuloy yung pagpasok ko nun kasi umalis kami ni nanay papuntang Bulacan kasi nag-away sila ni tatay. Kung hindi nyo pa napapanood yon, nag-transfer ako sa ibang school ang title nun. Hanapin nyo na lang dyan sa recent videos ko. Ang gusto ko lang sigurong i-point sa video na to, maging aware tayo sa mga actions natin kasi di natin alam, may tao na pala tayo nasasaktan, hindi lang natin alam. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung mahilig ka mambuli ng kaklase mo, tumigil ka na, please lang. Hindi magandang gawain yan. At kung ikaw naman ay biktima ng pambubuli, please lang magsumbong ka na sa mga magulang mo kasi yan ang big mistake ko dati. Yung hindi ko agad sinabi kay nanay yung nangyayari sa akin. Kaya always remember na nandyan lang sila para protektahan ka, okay? Huwag ka matatakot. At sa mga parents naman dyan and to our beloved teachers as well, please look after your kids and students po. Tanungin niyo po sila kung okay lang ba yung kalagayan nila inside the school. And before I end this video, gusto ko lang mag-thank you sa mga Pinoy animators na pumayag na makasama natin sa video na ito. And disclaimer lang guys, na sila ay gumanap lang na bully ha. Hindi sila yung totoong bully na umaway sa akin, kaya no to bashing tayo Kasi yun ang ginawa nyo dun sa elementary days sa video ko. Nagalit kayo dun sa isang Pinoy animator dun kasi naaway daw ako. Guys, yun ay ganap-ganap lang ha. At isa pa, kayo kaya nag-request na sila ang gumanap, remember, dun sa post ko. So again, thank you Ate Yogi Art and Tuan Animation. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong kwento ko kahit malungkot. Don't worry kasi marami pa akong ikikwento sa inyo na hindi lang naman puro sad story kasi baka naman sabihin nyo sad boy ako. Joke lang. Don't forget to like and subscribe! Okay class, may bago kayong classmate. Pakilala ka muna Toy. Sige na, huwag ka nang mahiya. Ang pangalan ko po ay Jed, 8 years old. Nakatira po ako sa may kabilang ilog. Bagong lipat lang po ako dito. Ayan. Maging mabait tayo kay Jed Huwag niyo siya Kung hindi niyo natatanong, ilang beses na yata ako nagpalipat-lipat ng school. At ang main reason, dahil palipat-lipat din kami ng tirahan. Nagsimula lahat yon nung nasa grade 1 ako. Hindi ko na kaya! Aalis na kami sa bahay na to! Bahala ka na sa buhay mo! Nay, ano pong ginagawa niyo? Bakit po kayo nag-i-empake? Lalayas na tayo! Iiwan na lang. Dahil bata pa ako noon, di ko pa gano'n na-gets kung ano yung nangyayari sa amin noon. Basta ang alam ko, umalis kami ni nanay noon sa bahay dahil nag-away sila ni tatay. Hindi ko na nga natuloy yung buong school year ng grade 1 ko noon dahil umalis na kami papuntang Bulacan. Paano ate si Jed? Dito mo na ba pag-aaralin si Jed? Yan din nga ang pinoproblema ko ngayon. Naiwan ko pa naman yung card niya sa Mindoro kasi hindi pa naman tapos yung pasukan. Di ko maiwasan na makaramdam ng lungkot nun. Lalo na kapag nakakakita ko ng mga batang estudyante na dumadaan papuntang school nila. Akala ko pa nga noong una sa Bulacan ko na itutuloy yung pag-aaral ko nun pero isang araw. Chiki? Gutom ka na ba, Chiki? Cute-cute mo talaga. Jed? Tatay? Sumunod si tatay sa amin noon para kausapin si nanay and to make the story short, nagkabati din sila at nag-decide na umuwi ulit kami ng Mindoro. Tumira muna kami sa ate ko noon habang naghahanap pa si tatay ng bago naming titirhan kasi binenta na din niya yung dati naming bahay, parang bagong simula, ganun.
Malapit lang pala yung school sa bahay ni na ate, kaya naririnig ko kapag nagkakantahan yung mga estudyante doon. Chika-ding, palipad-lipad. Chika-ding, palipad. Tanda ko pa dati, sumasabay ako sa kanta nila nun para feeling ko kasama rin ako sa klase nila. Oh, Jed, bakit malungkot ka? Ate, gusto ko nang pumasok. Hinggit na ako sa mga batang dumadaan dyan. Hayaan mo, kapag nakuha na ni Nana yung cards mo sa dati mong school, papa-enroll ka namin dyan. Talaga? Oo, kaya wag ka nang umiyak. Ako nang bibili ng school supplies mo. Yung lapis, crayola, pantasa. Thank you, ate. Ganun na nga nangyari. Nag-enroll ako ng grade 2 nun kahit late na ako ng ilang months sa pagpasok. Pumayag na din yung teacher nun kasi madali daw naman ako matuto. Okay mga bata, may bago kayong kaklase. Batiin natin siya. Welcome and mabuhay! Oh, ayan. Oh, Toy, magpakilala ka naman. My name is Jed. Okay lang yan. Huwag kang kabahan. Di naman kami nangangagat eh. Naging okay naman yung pagpasok ko doon. Madami ako naging kaibigan at gustong-gusto din ako ng teacher ko noon kasi active ako sa klase niya palagi. Pero dahil nga bago pa lang din ako noon, di may iwasan na pagbuntungan ako ng ibang mga bully sa school na yon. Payatot. Lit-lit mo, para kang bansot. Oo nga, tsaka ang payat. Hoy, anong ginagawa nyo? Susumbong ko kayo kay madam. Ma'am, takbo. Tara na. Jed, okay ka lang? Nanay. Hindi pa man natatapos yung school year ko nun sa grade 2, lumipat na naman ako ng school. Nakahanap na kasi si tatay ng bago naming titirhan. Sobrang layo niya sa pinapasukan ko, kaya wala akong choice kundi lumipat na naman ng ibang school. Di ko maiwasan na malungkot nun kasi kahit sa maikling panahon na pumasok ako dun, may mga naging kaibigan din naman ako na iiwan ko. Mamimiss ka namin, Jed. Huwag mo kaming kakalimutan, ha? Siyempre naman. Ako din, mamimiss kita. Hay nako, iisa ka na nga lang na may utak sa klase ko, aalis ka pa. Paano na ako gagana magturo niyan? Oh, basta Jed, huwag mo kaming kakalimutan ha. Huwag matigas ang ulo mo sa magiging teacher mo doon. Ingat ka. Opo, ma'am. Thank you po. Lumipat na nga kami sa bago naming bahay noon, tapos in-enroll na rin ako ni Nani sa bago kong school noon. Okay, class. May bago kayong classmate. Pakilala ka muna, Toy. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Ang pangalan ko po ay Jed. 8 years old. Nakatira po ako sa may kabilang ilog. Bagong lipat lang po ako dito. Ayan. Maging mabait tayo kay Jed, ha. Huwag niyo siyang aawayin. A few moments later. Pero dahil transferi ako noon, wala pa akong kaibigan at ang malala, wala man lang ako makausap noon kahit isa. Tanda ko pa nga dati nung iniwan kami ng teacher ko noon, para mga baliw yung mga kaklase ko na nakawala sa mental hospital sa sobrang gulo. Samantalang ako, nasa isang sulok lang ako noon na parang statwa. Hoy! Grabe kayo, class! Sandali lang ako nawala, ang gugulo nyo na. Buti ba tong transfer tahimik lang? Gayahin nyo nga si Jed. Pero sa halip na matuwa ako nun sa sinabi ni ma'am, parang nag-worry pa ako nun kasi baka lalo akong di pansinin ng mga kaklase ka nun. At worse, baka ibuli pa nila ako. Idagdag nyo pa na hindi ako pinaglilinis ng classroom nun kasi may asma ako. Napaka-feeling special naman yan, hindi naglilinis. Oo nga. Mga syunga, may hika kasi. Di ba sabi ni ma'am bawal siya makalanghap ng alikabok? Ang galing pala niya mag-drawing eh. Oo nga. Paano niya kaya nagawa yun? Pwede mo ba akong i-drawing ng ganyan? Sige ba, anong kulay ba gusto mo? Kahit ano. Saan ka pala nakatuto mag-drawing? Di ko din alam eh.
Noong tumagal, may naging kausap din naman ako noon kahit papano. At natapos ko yung school year noon na may honor ako. Di ko nga expected yon kasi una, transferi ako. At pangalawa, hindi din naman ako pala sagot noon kasi mahiyain ako. At ang top 10 natin ay dalawa. Si Karen at Jed. Mom, bakit dalawa? Di ba isa lang dapat yun? Oh, di ikaw na maging teacher dito. Kasi, pareho sila ng grades, kaya dalawa silang top 10. Tsaka si Jed din ang ating most behave. Ako ma'am, anong most ko? Mustasa! Uy, andyan ka na pala, Jed. Nay, kasama po ako sa top, kaso huling-huli nga lang. Oh, akalain mo yun? Kahit sang school ka talaga dalhin, dabis ka talaga. Hindi kaya, top 10 nga lang ako dulong-dulo. Okay lang yun, ang mahalaga, napasama ka pa din kahit bago ka lang. Kailan daw ba graduation nyo at na makahanap na ako ng susuotin ko? Another top 10 and most behaved, Jed! Hindi madali yung naging buhay ko noon bilang estudyante, lalo na't palipat-lipat ako ng school noon. Pero one thing for sure, kahit saan lupalop man ako mapunta, as long as kasama ko yung family ko, okay na okay lang yun. Tsaka for me, siguro may dahilan din naman yung paglipat-lipat ko ng school to meet new friends and new knowledge na magagamit ko din naman sa pagdating ng panahon. At yung paglipat-lipat namin ng tirahan na magdadala sa amin ngayon sa lugar kung saan kami nakatira hanggang ngayon. Everything happens for a reason. Hindi man natin alam yung rason sa ngayon, pero sooner or later, marirealize din natin yon. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala at gawin yung best natin. Di pa dyan nagtatapos yung kwento kasi madami pa akong ikakwento sa inyo tungkol sa elementary days ko. Sa next video na lang siguro yun. So, ayun lang. Naranasan nyo na din bang lumipat ng ibang school? Comment nyo din dyan sa baba. Subscribe and see you on my next video. Bye! Okay, class. Ang babanggitin kong pangalan ay lilipat sa kabilang section. Sa section B, Buknoy, Bornak, Buboy, Jed. Tumayo na kayo at lumipat na kayo sa kabilang section. Huh? Bakit? Ano ba yan? Di na nga ako lumipat sa ibang school. Nilipat naman ako sa kabilang section. Nasa ng hostisya dun. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo sa last video, itutuloy ko ngayon ang kwento ng elementary experience ko sa bago kong school at isa ito sa di ko makakalimutan na nangyari sa akin doon. Noong grade 3 ako, may mga ilan-ilan pa din akong hindi nakakasundong mga kaklase. Pero at the same time, may mga naging kaibigan na din ako noon. Nakwento ko na to dati sa isa kong video pero ikikwento ko pa rin for those na hindi pa alam. One time, iniwan kami ng teacher ko noon dahil may meeting daw sila ng co-teachers niya. May meeting kami ngayon ng mga teachers. Huwag kayong magulo At huwag na huwag yung lalaroin yung mga laruan dyan. Laruan nga Bakit di pwedeng laruin? May sinasabi ka? Wala po. Dahil makukulit yung mga kaklase ko, nilaro pa din nila yung mga laruan doon sa classroom and din nung nalaman ng teacher ko, galit na galit siya noon. Isa sa mga kaklase ko na naglaro nun is si Ted. Tapos ako naman si Jed. So balang nangyari, since di pa ganun familiar yung mga names namin nun kay teacher kasi bagong pasukan pa lang nun, akala nung teacher ko nun, ako si Ted. And then pinalo niya ako nun sa kamay. Di ko makakalimutan kung gaano kasakit yun. Late na niya na-realize na maling estudyante pala yung pinalo niya at umiyak na ako nun. And to make the story short, sumugod si nanay sa classroom namin nun para kausapin si teacher, pati na rin yung mga kaklase kong nambubuli sa akin. Deserve. Char. Anyways, natapos na yung school year ko nun sa grade 3 at oras na ulit para magpa-enroll ako sa grade 4. Malinaw na malinaw pa rin sa utak ko hanggang ngayon yung nangyari nung enrollment na yun. Good morning, ma'am. Papa-enroll ko lang po si Jed. Good morning din po. Ay, pasensya na po. Nagbabadali po kasi ako May pupuntahan pa ako ngayon. Pero pakalista na lang po ng mga nakasulat dyan sa blackboard. Kailangan po pala ni Jed dalhin yan sa pasukan. So, akala namin ng nanay ko nun, enroll na ako sa kanya nun which is the section A. Kasi nga, pinapabili niya na sa amin yung mga school supplies na gusto niyang dalhin namin sa pasukan. And fast forward,
First day of school na nun at sobrang excited na ako kasi sobrang ganda ng classroom namin nun. Tapos kaklase ko ulit yung mga kaibigan ko nun nang biglang. Okay class, ang babanggitin kong pangalan ay lilipat sa kabilang section. Sa section B, Buknoy, Bornak, Buboy, Jed. Tumayo na kayo at lumipat na kayo sa kabilang section. Ha? Bakit? Ano ba yan? Di na nga ako lumipat sa ibang school. Lilipat naman ako sa kabilang section. Nasa lang hostisya dun. Wala na kami nagawa nun kundi umalis ng classroom. Sobrang dismayado ako nun kasi nasa section A lahat yung mga kaklose ko nun. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ako nalipat ng ibang classroom nun. So, move on. Lumipat na nga ako sa kabilang classroom nun, kung saan wala akong kakilala at kahit isang kaklose. Pero buti na lang, kaklase ko pala yung isa kong pinsan nun. Yun nga lang, di ko din kaklose tong pinsan ko na to. Noong tumagal, nakapag-adjust na din naman ako nun. Naging active ako sa klase nun kasi gusto kong patunayan na nagkamali si ma'am na nilipat niya ako ng ibang classroom. Char lang. Habang tumagal, natanggap ko na din naman na dito na talaga ako sa section na to papasok. Naging kaklose ko na rin yung mga kaklase ko noon kasi sa totoo lang, mas mababait sila kaysa dun sa mga naging kaklase ko dati sa Section A. At isa yung advisor ko nun sa mga naging favorite na teacher ko nung nasa elementary ako. Kasi nakikita niya ako. I mean, hindi lang physically, kundi pati na yung mga talents ko. Ang awit na ito. Wow, Jed, may tinatago ka palang talent eh. Please, itago mo na lang. Joke lang. Konting practice pa, Jed. Huhusay ka din. Oh, magaling ka pala mag-drawing, Jed. May panlaban na tayo sa drawing contest. Okay, class. Meron daw gaganaping dance competition. Patingin nga ng mga galawan nyo. Oh, ayan ang talent. Ang taas ng energy. Jed, ikaw ang magiging center natin. Ha? Sir, nahihiya ako. Hindi ka palan mo na mukha mo. Good morning, sir. Oy, good morning, ma'am. Teka, si Jed ba yun? Yes, ma'am. Bakit po? Bakit andito yan? Matalinong bata yan ah. Ay, totoo yan, ma'am. Alam mo ba, magaling din kumanta yan. Magaling sumayaw, mag-drawing, at yan lang din ang lagi sumasagot sa klase ko. Siya nga, no? Bakit daw nilipat dito yan? Ay, yan lang din po ang hindi ko alam. Kung di nyo alam, bawat subject namin nun lumilipat kami ng ibang classroom. Depende kung saang classroom yung magiging subject teacher namin nun. At isa sa mga subject teacher namin nun ay walang iba kundi ang nagpatapon sa akin sa kabilang section. Joke lang. Okay, yun lang muna sa ngayon. Mari na kayong lumabas. Thank you, ma'am. Oh, yung mga kalat nyo simutin nyo muna bago kayo umalis. At Jed, paiwan ka muna dito. Hala, bakit kaya? Papagalitan kaya ako ni ma'am? Anong kasalanan ko? Malinis naman yung bangko ko. May assignment naman ako. Ano? Napansin ko na magaling ka magbasa, Jed. Salamat po. Ganito, bibigyan kita ng babasahin tapos kapag nagandahan ako sa pagkakabasa mo, ikaw ang isasali ko sa kabilang school. Okay, basahin mo na. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Tingin ka sa audience. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit hindi mo ako pilitin. Tumingin ka sa tao habang nagbabasa. Tahimik lang ako sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Meron ka bang lemon? Gusto ko tequila. Ano ba yan? Magaling ka pa naman sana, kaso di ka lang marunong tumingin sa audience. Isa pa, sinadya ko talaga na hindi sumunod sa kanya nun kasi ayaw ko din naman na mapili niya ako para ilaban sa kabilang school nun. Kasi nga hindi ko kaya yun. Kaya ang ending, hindi na rin ako yung pinili ni ma'am noon, which is gustong-gusto ko. Okay, class. Kailangan na natin magbotohan kung sino ang gagawin natin president dito sa classroom. Sino ang gusto nyo? Si Jed po! Okay, si Jed na ba ang gagawin natin president? Opo! O Jed, ikaw na ang president ng classroom natin ha? Sir, kasi hindi ko po kaya eh. Kaya mo yan. May tiwala kami sa'yo. O, sa lahat ng officers, pipicturean ko kayo sa labas. Uy, insan, congrats! Salamat! Class, tahimik muna. May sasabihin ako sa inyo. Aalis na ako dito pagka-graduate nyo. Lilipat na ako sa ibang school. Salamat, sir. Di ko kayo makakalimutan, class.
Kami din po, sir. A-attend kayo sa graduation na. Hindi ko sasabihin kung sino yung may honors para surprise. Jed? Bakit po, sir? Congrats! Bakit po? Basta. And now, for the top 1 of my section, grade 4B, Jed! Wow! Congrats ko pala first honor eh. Nay, first honor ako. Ano? Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi sana ako nagsabit sa'yo ng medal mo. Eh kasi po, wala namang sinabi si sir na ako yung magiging top 1 eh. Ayoko naman po na isama kayo kasi baka wala naman pala akong honor, hindi napahiya lang kayo. Kahit ba? Nakakainis ka? Sayang naman. Eh di wala ka tuloy magulang doon. Sorry na po. Ewan ko sa'yo. Eh siya, congrats. Alam mo ba, Nay, kung sino yung nagsabit sa akin? Sino? Si Ma'am, yung naglipat sa akin sa kabilang section. Ano? Isa sa mga di ko makakalimutan na nangyari sa akin noon ay yung nalipat ako sa kabilang section. Pero alam nyo, thankful din ako na nangyari sa akin yun kasi kung di ako nalipat sa kabilang section na yun, hindi ko makikilala yung mga bababait kong kaklase, the best na teacher at higit sa lahat, hindi ko malalabas yung totoong potential na akala ko hindi ko kaya pero kaya ko naman pala. Gaya nga ng sabi ko dati, everything happens for a reason. Tiwala lang. Noong bata pa ako, mas gusto ko pa na pasalubungan ako ni nanay noon ng storybook kaysa bilhan niya ako ng laruan o tinapay kapag pumapabayan siya. Jet, pupunta ako ng bayan. Anong gusto mong pasalubong? Laruan ba o tinapay na lang? Storybook na lang, Nay. Na naman? Opo. Mahilig kasi ako magbasa noon at the same time, mahilig din ako magkulay ng drawings. Kaya perfect na perfect talaga sa akin yung storybook noon. Nay, ang ganda! Hindi ko pa po ito nababasa. Noong unang panahon, may inang bibe na may 7 itlog. Ang isa sa mga ito ay kakaiba kasi mas malaki siya kumpara sa mga ibang itlog. Tanda ko pa dati, may mga moral lesson pa sa last page yun. Tapos meron ding mini quiz kung saan sasagutan mo yung mga tanong na malalaman mo lang kapag binasa mo yung buong story. Ilan ang itlog ni inang bibe? 7. Bakit inaaway siya ng kanyang mga kapatid? Kasi kakaiba siya. Ano ang tunay na katauhan ng bibe? Siya pala ay isang gansa. Pagkatapos kong basahin yon, kukulayan ko naman yung mga pages nun. Yun nga lang, 8 colors lang ang meron ako nun. Pero hindi yun naging dahilan para hindi ko makulayan yung buong storybook. Nayo, tapos ko ng kulayan. Ang galing-galing naman talaga. Nay, bilhan mo ulit ako Na naman? Kakabili ko lang yan Madami pa akong hindi nababasa, Nay. Tingnan niyo po yung nasa likod. Ito pa Jack and the Beanstalk, Rapunzel, The Little Mermaid. Ayan yung dami pa. Oo nga. Kaso, matagal pa ulit akong papabayan. Sige po, Nay, sa sunod na lang. Sobrang dami kong storybook nung bata pa ako. Para sa akin, treasure yun na hindi ko pwedeng ipalamara kung saan-saan lang. Lalo na yung ipahiram sa ibang tao kasi wala akong tiwala. Kasi una, baka hindi nila ibalik o kaya naman sirain nila. At saka pag nagbabasa ako ng libro, dinadala ako ng imagination ko papunta sa loob ng libro. Yung feeling na parang andun ako sa bawat eksena ng kwento at nakikita ko yung mga ginagawa ng mga tauhan doon. Sige, kainin mo na yan. Patamis yan. Huwag mo kainin yan. May lason yan. Siya yung evil stepmother mo na nagkukunwaring matanda. At saka, sinong engot naman ang kakain ng masanas nang hindi hinuhugasan, ha? Sandali, hintayin niyo ako. Dyan ka lang. Huwag ka magpapakita sa mga kapatid at stepmother mo kasi sisirain nila yung damit mo. Naku, hindi ka makakapunta sa party niyan. Sige ka. Simple lang naman ang gusto ko. Yung boses mo. Naku, huwag mo ipagpapalit yung boses mo sa paa. Hindi ka makikilala ng prinsipe kasi ang alam niya,
Maganda yung boses nung nagligtas sa kanya. O, paano ko ngayon pag hindi ka nakakapagsalita? At saka isa pa, magulo sa mundo ng mga tao, ano ka ba? Dito ka na lang sa ilalim ng dagat. And they did not live happily ever after. Thanks to me. Isang araw, nabanggit ko sa isa kong kaklase na mahilig ako sa storybook noon. Alam mo, Jed, meron akong storybook sa bahay. Tambilina yung title nun. Sa'yo na lang, hindi ko naman binabasa. Tambilina? Hindi ko pa nababasa yun. Tungkol saan? Hindi ko pa nga nababasa, diba? Ay, oo nga pala. Basta, dalhin mo bukas ha. The next day, binigay niya nga sa akin yung storybook niya at tuwang-tuwa ako nun. Salamat! Kapag pumupunta naman kami sa bahay ng ninang ko nun, habang nagkakwentuhan sila ni nanay, pinapahiram muna ako ni ninang nun ng mga storybook ng anak niya. Kaya kahit maghapon silang magkwentuhan, hindi ako naiinip nun. One time, may isa akong classmate nun na may maliit na storybook, yung parang 1/4 na papel lang ang size. Ang cute naman yung storybook mo. Ay, gusto mo hiramin mo muna? Tapos ko naman ang basahin yan. Totoo ba? Sige, salamat. Excited na excited pa ako noon pauwi sa bahay kasi daladala ko na yung maliit na storybook na hiniram ko. Nang biglang. Uy, ang ganda naman yung hawak mo. Pwede pa hiram? Patay, siya yung walang hiya sa klase namin na nangaaway lagi ng kaklase ko. Ano? Papahiramin mo ba ako o hahablutin ko yan hanggang masira yan? Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan kasi baka sirain niyo to. Hiniram ko lang to. Kasi hiniram ko lang din to. Yun naman pala di pahiram mo na sa akin. Huwag kang madamot kasi hindi naman pala sa'yo yan. Kasi baka magalit sa akin yun. Matakot ka kapag ako ang nagalit sa'yo. Akin na yan. Wow, ang ganda pala nito. At makulay din siya. Wow, kung akin na lang kaya to. Huwag mo naman kuhanin yan. Magagalit sa akin yun Please naman. Lo? Umiyak na ako ng tuluyan nun kaya umalis na din siya at iniwan niya na lang sa daan yung storybook na muntik na niyang kuhanin sa akin. Sa takot ko nun, kinabukasan, binalik ko na agad sa kaklase ko yung storybook na hiniram ko kahit hindi ko pa nababasa yun. Isang araw, sumama ako sa bayan nun kasama si nanay. Habang naglilibot kami nun sa tindahan ng school supplies, nakita ko yung storybook na hiniram ko nun sa kaklase ko. At may isang set pala yun. Hala, ang ganda! Wow! Nanay, gusto ko nun. Wala yun sa budget natin, Jed. Napakamahal yan, Yung isa na lang. Nay, please. Mag-aaral ako na mabuti. Bilan mo lang ako nun. Please. Ang ending, binilahan na rin ako ni nanay nun. Kaya tuwang-tuwa ako pag uwi namin sa bahay. Grabe, ang ganda. Jed, aalis na ang ate mo. Bakit? Saan ka pupunta, ate? Basta, sa malayo. Magtatrabaho na ako Bye-bye, ate. Mamimiss kita. Bye-bye. Huwag mong pasakitin ang ulo ni nanay, Sasama ako sa paghatid, ate. Yung storybook ko natapunan ng kape, ate. Sa sobrang galit ko nun sa ate ko, hindi na ako sumama nun sa paghatid sa kanya. Nawala na din yung ibang storybook ko nun sa katagalan ng panahon. Yung iba, hindi na binalik ng mga humiram. Yung iba naman, nabasa ng bagyo. Tapos yung iba nun, naiwan ko sa lumang bahay namin. May time din pala nun na gumawa ako ng sarili kong storybook. Di ko na lang alam kung nasan yun ngayon kasi di ko na siya makita nung trinay ko siyang hanapin. Basta yung kwento nun tungkol sa magkaibigang Sunflower at Daisy. Yun lang yung natatandaan ko. And PS, sarili kong story at drawing yun. Siguro, isa na din yung storybook sa dahilan kung bakit ako naglalagay ng moral lesson minsan sa mga story ko. Kasi gusto ko kayong mag-enjoy at matuto at the same time. So, kayo ba? Mahilig din ba kayo magbasa ng storybook nung bata pa kayo? Kung oo, anong kwento yung pinakapaborito nyo? Comment nyo dyan sa baba. So, yun lang. Please like and subscribe. Bye! Bata pa lang ako ay mahilig na talaga ako mag-drawing at magkulay. Kaya napakasimple lang ng pangarap ko nun. Ang magkaroon ng 48 colors na Crayola.
Pero dahil hindi naman kami mayaman, 8 colors lang talaga yung afford bilhin sa akin ni nanay nun. Nay, bilan mo ako ng Crayola. Gusto ko yung 48 colors. Yan din ang gusto ko para sa'yo, Jed. Kaso itong 8 colors lang ang kaya ng wallet ni nanay. Ay, kulang ng 40. Sige Nay, susunod na lang po. Oh, Jed, bakit malungkot ka? Kasi Nay, di ko matapos tong kinukulayan ko. Bakit naman? Di ba may Crayola ka naman? Meron nga po, kaso kulang naman. Ang kailangan ko po, yellow-green. Wala namang yellow-green dito. May naisip ako para magkaroon ka ng yellow-green. Paano po? Bibilan mo ba ako ng bagong Crayola, Nay? Hindi. Pagsasamahin mo yung yellow at green. O, di ba may yellow-green ka na? Wow! Thank you, Nay, ha? Life-changing talaga. Ano ba yun? Kala ko makakalusot. Kunti na lang matatapos ko na tong kulayan. Jed, andito ang ninong mo. Hinahanap ka. Huh? Isang araw, dumalaw sa bahay namin yung ninong ko nun. Aba, ang laki na nitong inaanak ko ah. Sama ka sa akin sa bayan, Jed. Bibilang kita ng laruan. Ninong, pwede po bang Crayola na lang yung bilhin niyo sa akin? Oo naman. Yung mangyan nga nakaka-request. Ikaw pa kayang puro. Lo. Dinala nga ako ni Ninong nang sa bilihan ng school supplies at pinapili niya ako ng gusto kong bilhin. Kaya syempre, yung matagal ko ng pangarap ang pinili ko. Ang 48 colors na Crayola. Ninong, ito po ang gusto ko. O siya, bayaran na natin sa cashier yan. Ninong, ampunin mo na lang kaya ako. Pag-uwi ko sa bahay, tuwang-tuwa ako na ikinuwento kay nanay yung binili sa akin ni Ninong. Tapos, isa-isa kong tinignan yung mga Crayola dun sa loob ng kahon. At para ako nakakakita ng diamante every time nakakakita ako ng kakaibang shade ng kulay. Anong kulay to? Dandelion? Scarlet? Marine green? Peach? Ang gaganda ng kulay! Jed, bakit ka ba sumisigaw dyan? Simula nun, halos araw-araw na ako nagkukulay nun. Kaso, isang araw nung umalis kami ni nanay, hindi ko nadala yung Crayola ko nun. Nay, hindi ko ba talaga pwede itong dalhin? Nagmamadali na nga tayo. At saka hindi yan kasya sa bag na dadalhin natin. Kanina ko pa nga iniipit yung mga laman nito eh. Iwan mo na yan. Salamat na lang sa lahat. Alam kong mahirap pero kailangan. Kaya paalam na mahal kong Crayola. Years later, nung pumasok na ako sa bago kong school, may naging kaklase akong rich kid noon na pangalanan na lang natin na si Ate Yen. One day, may pinapagawa sa amin yung teacher namin noon sa arts kung saan kailangan namin ng Crayola. Magkukulay na sana ako noon nung makita ko si Ate Yen na may ibang ginagamit na pangkulay. Para siyang lapis pero may iba't ibang kulay. Ate Yen, ano yan? Eto. Color pencil to. Padala to sa akin ni Papa galing sa ibang bansa. Color pencil? And once again, nagkaroon ulit ako ng bago kong pangarap. Yun ang magkaroon ng color pencil. Ate Yen, pwede bang pahiram ako? Oo naman. Thank you. Nay. Oh, kanina kasi sa art class namin, ang ganda ng pangkulay ni Ate Yen. Color pencil daw yung tawag dun. Galing daw yun sa ibang bansa, padala ng papa niya. Swerte niya nga eh. Oh, tapos? Nay, sa tingin mo, may nagtitinda din kaya nun sa bayan? Para kasi dati may nakita na ako nun, hindi ko lang matanda. Parang alam ko na kung saan papunta to. Hindi kita mabibilhan ng Jed. Wala naman akong sinasabi. Pero yun yung gusto mong sabihin. One time, may pinapasulat sa amin yung last subject teacher namin nun na halos 10 Manila paper kahaba. Oh, sa mga nakaranas dyan ng ganito kadaming sulatin nung elementary pa dyan. I'm so proud of you guys. Grabe sakit sa kamay kapag natatandaan ko. Magche-check ako ng notes bago mag-uwian ha. Alam ko yung mga nag-shortcut dyan.
Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakauwi ng buhay. Ng bahay. Natapos na ako noon nang mapansin ko si Ate Yen na parang hindi na kinakaya yung ginagawa niya. Oh, okay ka lang? Buti ka pa tapos na. Hindi ko na kayang magsulat. Sobrang sakit na talaga ng kamay ko. Gusto mo ipagsulat kita? Totoo ba? Ano naman kapalit? Uy, ikaw nagsabi niya na. Pero, sige. Yung color pencil mo na lang. Hehe. Yun lang naman pala eh. Sige, dalhin ko bukas. Pero isa lang ah. Grabe, ganun niya lang kadali ibigay yung color pencil niya. Like, what? Sige, payag ako. Oh, Jed, eto na. Wow, ang ganda! Kung gusto mo ng mas marami pa, ipagsulat mo ako lagi. Lo, sinuswerte ka naman. Kung ayaw mo, edi wag. Sa iba ko na lang. Ito naman, hindi mabiro. Ganun na nga nangyari. Pinagsusulat ko si Ate Yen kapalit ng binibigay niyang color pencil sa akin. Di ko natanda kung ilan lahat yung nakolekta ko ng color pencil mula sa kanya. Pero sa natatandaan ko, madami-dami din yun. One day, gumawa ko ng sarili kong storybook noon at dinala ko sa school. Wow! Jed, ikaw ba gumawa niyan? Oo. Gawan mo din ako, please. Ang hirap ko yung gawin ito. Inabot nga ako ng 1 linggo bago natapos to. Bibigyan kita ng color pencil. Sa'yo na lahat yun. Nice. Alam na alam niya talaga yung kahinaan ko. Sige na nga. So, ang lesson ng kwento na to ay mambudol kayo ng kaklase niyo. Charis. Siguro, appreciate na lang natin yung mga bagay na yun lang ang afford natin. Kasi kahit simple lang yan, lagi mong tatandaan na pinaghirapan din ng mga magulang natin para mabilis sa atin yan. And also, at the same time, matuto din tayong gumawa ng paraan at mag-effort para ma-achieve yung bagay na gusto natin. Hindi yung mangangarap lang tayo na mangangarap pero wala naman tayong ginagawa para to pa rin yun, diba? So, ayun lang. Sa natatandaan ko, grade 2 ako nang una kong madiscover na marunong akong mag-drawing. Napapansin kasi yun ng mga kaklase ko pag may drawing activity kami. Ay, ang galing mo pala mag-drawing. Pwede pa drawing ako? Ang hirap nga eh. Madali lang naman yan eh. Guhit-guhit lang yan. Madali pala ha. Tanda ko pa dati, eroplano yung lagi kong pinapadrawing kay tatay kasi pangarap ko dating maging piloto. Sarap kasi siguro ng feeling na lumilipad ka sa langit. Hanggang sa dumating na ngayon time na ako na mismo yung nagdodrawing para sa sarili ko. Anyway, meet my new pet, Kiefer. Behave ka lang dyan ha. So anyway, doon nagsimula yung hili ko sa pagguhit. Pero ang ayaw ko talaga sa lahat ay yung sumali sa contest. Nagkakaroon talaga ako ng anxiety pag sinasali ako sa mga ganyan. Mahilig kasi ako mag-overthink na, paano pag natalo ako? Nakakahiya kay ma'am at kay sir at sa mga kaklase ko, hala, lalo na kay nanay. First time kong masali sa drawing contest ng grade 4 ako. Nagpapagawa kasi yung advisor namin noon ng simpleng art para sa Nutrition Day na may team na ang gatas ng ina ang masustansya. Kaninong gawa to? Sa akin po, sir. Galing mo pala mag-drawing ha. Isasali kita sa drawing contest. Wait, sir, ano kasi? Ma'am, sali nyo nga tong si Jed sa contest mamaya. Pakilista mo po. Salamat. Ako? Kasali sa contest mamaya? So, after nga ng event, nagsimula na yung drawing contest namin. Grabe, gusto ko nang lamunin ng lupa nang malaman ko na sa taas ng stage gaganapin yun. Jed, kaya mo yan! Go Insan! Ow! Okay, eto ang mga materials na inyong gagamitin. 1 hour lang. Ang theme natin ay, ang gatas ng ina ang masustansya. Good luck! Teka, ano to? Tsaka bakit ang laki ng papel? Tapos ano to? Oil pastel yan, Insan. Ano ba yan? Hindi ako marunong gumamit nito.
Madali lang yan. Ay, wow! Ikaw kaya dito? Yan ang gamitin mong pangkulay, tapos pahiran mo ng bulak. Para mas maganda. Ganon. Ha? Ano daw? So, nag-start na din ako noon kahit wala pa akong ka-idea sa gagawin. Tanda ko noon si Ariel yung drawing kong character tapos may baby siyang hawak habang nagpapa-breastfeed. Madami namang humanga sa gawa ko pero para sa akin napakasimple niya lang tapos ang gulo pa ng pagkakakulay. Tapos napaka-obvious din ng meaning niya. Walang symbolism, ganun. Basta di ako satisfied. Ang second place natin ay ang pambato ng grade 4B. Si Jed! Second place lang yung natanggap ko noon pero okay na sa akin yan bilang first timer. Di ko nga in-expect na mananalo yun eh. At ang first place ay ang grade 4A, si Buknoy! At doon na nga nagsimula yung experience ko sa mga drawing contest na yan. Nung grade 6 ako, dalawa kaming choices na nakaklase ko. Pero, Paano ba yan? Mas maganda yung gawa ni Jed. Next time ka na lang ha. Ikaw ang ipanlalaban, Jed, bukas sa kabilang school. Sa kabilang school? Nandito ko sa sarili school, takot na ako. How much more pa kaya sa ibang school? Nay, ako ipanlalaban sa kabilang school bukas. Ay, congrats anak! Ang galing mo talaga. Dapat lang na ikaw talaga, no? Nay. Bakit? Natatakot ako eh. Ayoko na eh. Sabihin mo kay sir, nilalagnat ako. Masama pakiramdam ko. Ayaw ko talaga na eh, please. Ha? O Jed, kala ko talaga di ka na dadating eh. Ikaw na lang hinihintay namin. Pagdating namin sa school kung saan gaganapin yung event, sobrang kinabahan talaga ako kasi napakaraming tao. And to make the story short, natalo ako. Maganda daw naman yung gawa ko kaso natalo ako sa coloring. Masyadong basic yung akin at maduming tingnan. Di pa kasi ako marunong ng mga shadow, lighting, di ba? Basta kulay ng bata lang yung kaya ko. Many years later. So hanggang sa high school at college, ako pa din yung nilalaban minsan. Ang hirap kasing tumanggi kahit ayaw ko, lalo na pag ako yung nag-iisang may talent sa drawing sa section namin. Sinong pwedeng panlaban dito sa drawing contest ngayong Teacher's Day? So, kayo ba? Mahilig din ba kayo mag-drawing na kahit stick man lang? Masaya ako na binigyan ako ng ganitong talent ni Lord dahil nagagamit ko siya tulad na lang ngayon, di ba? Kung hindi ako marunong mag-drawing, walang Jed Animation Story ngayon. At okay lang matalo or maging second place. Ang mahalaga, trinay mo yung best mo at ma-improve mo pa siya for the another upcoming contest. Huwag nating ikumpara yung gawa natin sa iba dahil may sarili tayong unique ways on how to express our feelings or ideas sa drawing natin. Kaya laban lang.